Day 1 in Baguio City, isi-share ko nga sa inyo kung ano yung mga na-experience namin bilang commuter. At isi-share ko na rin sa inyo kung saan yung may mura at magandang tutuluyan. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. 4 AM nga ng madaling araw na pag-usapan namin na magkita-kita nga dito sa may Victory Liner. Kahit may pilay nga ay walang makakapigil sa paggala. Habang naghihintay nga ng bus ay bumili na nga ako nitong Bonamin at ng kape. At dito na nga kami sa 7-Eleven bumili. Grabe, first time ko nga mag-travel na wala talagang tulog. Hindi ko nga alam kung na-excite ba talaga ako o kulang talaga ako sa oras dahil mabagal akong kumilos. At nasakto pa nga na dito kami sa dulo nakaupo ni Badsni. At alam naman natin kapag nakaupo sa dulo ay medyo umaalog-alog kasama na ang ulo pati ang tiyan. Kaya pagpasensyahan nyo na ako kung hindi ko talaga na video lahat ng dinadaanan namin. Pero parang napansin ko nagbabago na naman yung tono ng boses ko. Pagkarating nga namin dito sa Baguio City ay bumili na ulit kami ng ticket para sa pagbalik namin. And yes, bilang commuter, mas magandang bumili na agad ng ticket para hindi na maging hassle at pumila pa. Buti na lang talaga yung mga kasama namin, medyo magagaling na talaga pagdating sa mga travel. Sila rin yung mga magagaling mambudol pagdating sa galaan. Pagkarating nga namin dito sa Baguio City na exercise na agad yung mga paa namin. Dahil nga hindi pa kami pupunta doon sa transient, naganap na muna kami ng lugar kung saan namin pwedeng ilagay yung mga gamit namin. At dito nga sa SM Baguio nila naisipan ilagay yung mga gamit. Grabe naman yung mga kasama kong mag-Baguio. Kaya payo sa mga manonood nito guys. No? Kapag gumala kayo magtotropa, dapat may kapartner din kayo. Kundi magiging taga-video kayo. Oh my God! Hindi ko na nga namalayan na nandito na nga kami sa Session Road. And finally, hindi na nga lang sa FB at TikTok ko nakikita. May iba't ibang activity nga yung mga tao dito. May mga kumakanta, may mga naka-costume, may mga nagdo-drawing. Pati nga si Greenman ay nandito rin. Isa nga ito sa mga lugar na gusto ko talagang mapuntahan dito sa Baguio. Dahil nga nahihiligan ko ulit mag-picture ay may naalala akong isang content creator na sikat nga dito sa Baguio. Dahil kung titignan nga, may mga tao dito na ang gagaling pumorma at very unique. At saktong-sakto nga may nakita akong isang magandang babae na nangingibabaw ang kulay ng buhok. Kahit mukhang simple nga ang sinusuot niyang damit pero ang lakas ng dating. At dahil oras na rin para kumain, naglakad-lakad na ulit kami para pumunta sa kakainan. Dahil first time ko nga talaga gumala dito sa Baguio, hindi ako nagmamalay na nandito na pala kami sa Burnham Park. Grabe, ramdam mo talaga yung pagkakaiba kapag nasa Pampanga ka at Baguio. Dahil kapag mga ganitong oras, hindi ka makakakita ng ganito kadaming tao. Diyos me, pati ang noo ko nakakunot na kapag mga ganitong oras kapag nasa Pampanga. At dahil nga nasa Baguio tayo, hindi natin ganun mararamdaman ng init. Pero sinasabi nga ng iba, hindi na nga ganun kalamig, hindi tulad dati. Hindi naman talaga ito yung first time ko na nakapunta talaga sa Baguio. Pero ito yung time na nagala ko talaga itong Baguio. Yes, kung nasaan ako. Nasaan kaya? Kakain lang kami dito. Sobrang haba ng pila. At dito nga sa Good Taste restaurant namin na piling kumain, kahit sobrang haba nga ng pila ay parami pa rin ng parami ang mga tao. Pero ganun pa man, mabilis lang din ang pila. Pero grabe, hindi ko na rin naiintindihan ang pakiramdam ko dito dahil sobrang gutom na talaga kami. At dito nga sa Good Taste restaurant ay marami din silang ino-offer. O diba, sinabi ko naman sa inyo dahil hindi pa talaga ako tunay na vlogger, hindi ko ipopromote kung ano man yung mga pagkain nila dito. Basta sasabihin ko ay masarap. Pagkatapos nga ay naglakad muli kami papunta sa SM Baguio para kunin yung mga gamit. Good days from Philippine Chubby. Tama, ang galing. Kahit konti lang yung pinakita kong ng place. And ito, naglalakad kami ngayon. And anong oras na? 1:58, mag-aalas 2 na.
sa walang katapusang paglalakad, medyo mahirap ang taxi. And yes, medyo nahihirapan na nga kami sa pagkuha ng taxi. Dahil yung ibang nakakausap namin, sinasabing hindi nila alam yung address na pupuntahan namin. Paalala lang po, wag po kayong sasakay sa mga taxi na nagsasabi na sira ang metro nila. At dun sa mga ibang driver na nagmamaang-maangan na hindi nila alam yung mga lugar. Wala naman akong masamang intensyon sa binibigay kong paalala. At alam ko rin na hindi biro maghanap buhay. Nais ko lang bilang mamamayan, maging maalam tayo sa mga gagawin natin. And finally, nandito na nga kami sa 18 Camellia. At dito nga nag-book ang kaibigan namin. By the way, isa nga rin siya sa mga nagplano nung pumunta kami sa Aurora. And opo, ang mga kasama ko po dito, yung mga kasama ko rin sa Baler Aurora. Pagpasok nga namin, bumungad na agad ang mga magkikute na aso. At ito nga yung lugar na sinasabi ko sa inyo na napakaganda pero mura lang. Unang-una sa lahat, napaka-accommodating nga ng may-ari. Parang isang bahay nga ito na may living room, dining room, kitchen, CR, and bedrooms. Pagdating nga sa kitchen ay kumpleto na lahat, kulang na lang ang lulutuin mo. At dito nga ay may dalawa ring bathroom and 2 bedrooms. Napakalinis nga rin talaga ng lugar at wala kang masasabi. Totoo nga na cleanliness and comfort ang kanilang top priority. Grabe, kumpleto na nga lahat ng gamit nila dito, kulang na lang na ikaw ang papasyal. Pagtuloy nga namin dito sa transient ay kanya-kanya na kami ng pahinga. Diyos me, ito yung na-miss ko, yung parang nasa mountain province ako na kahit walang aircon, grabe ang lamig. Sobrang sarap nito magkape habang nanonood nga ng The House of Us. Naalala ko tuloy, ito yung first movie na pinanood namin ni Buds. At dito nga rin kami nagkaroon ng idea na pwede naman mag-grow kahit hindi naghihiwalay. May mga bagay rin na hindi na kailangan may experience pa para matuto tayo. Kundi sa experience ng iba, we can learn from them. O siya, hindi matatapos ang video na ito kung ikukwento ko pa yung love story namin ni Buds Neil. At yun lamang po. Thank you po!